Naranasan mo na bang hamakin ka ng iyong mga kamag-anak dahil sa ikaw ay isang mahirap? Yung ikaw ay utusan dahil ikaw ang tanging kapusayaman sa inyo? Kung ganun, ay tunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan niyo ng aral. Ang araw ay sumisikat na, ngunit ang dilim ng aking buhay ay hindi pa rin nagbabago. Mula sa aking kinakatayuan, tanaw ko ang kumikinang na aspalto, nababalutan ng manipis na hamog. Ang hangin malamig ay humahaplos sa aking pisngi, ngunit hindi nito kayang palamigin ng nag-aapoy na galit sa aking kalooban. Dito sa Pampanga, kung saan ang araw ay tila laging nakangiti, ang aking mundo ay laging kulimlim. Kaloy ang aking pangalan. Isang pangalang binigkas ng may pagkasuklam ng mga taong dapat sanay nagmamahal sa akin. Kaloy, bangon ka na dyan. Hindi mo ba nakikita ang sikat ng araw? O sadyang bulag ka na sa katotohanan na wala ka talagang silbi? Ang tinig ni Aling Susan, matalim pa sa labaha, ay umaalingaw-ngaw sa buong bahay. Hindi ko na kailangan pang lumingon. Alam kong nakatayo siya sa pasimano ng kusina, nakapamaywang at nakatingin sa akin na tila isa akong dumi sa sahig. Ang kanyang muka nakanguso at ang kanyang mga mata nanlilisik ay nagpapahiwatig na ang parusa. Bumangon ako mula sa sahig. Ang aking mga buto kumakalam. Ang matigas na kahoy ay nagsilbing aking higaan. Ang aking unan ay ang aking braso. Ang bawat galaw ay may kaakibat na kirot, ngunit sanay na ako. Gising na po ako, tiya. Bulong ko. Ang aking boses ay basag at tila isang bulong lamang sa malawak na espasyo. Gising? Gising ka ba talaga o natutulog-tulugan ka lang? Tingnan mo ang sarili mo. Tingnan mo ang orasan, Kaloy. 7:00 na. Wala ka pa rin nagagawa. Ang mga pinsan mo, nag-aalmusal na. Ikaw, nakahilata ka pa rin dyan, na parang patay na kabayo. Narinig ko ang nanghihinang pagtawa mula sa loob ng kusina. Sina Ceci at Chini, ang dalawang prinsesa ng bahay na ito. Ang kanilang mga tinig, matamis sa pandinig, ngunit puno ng lason sa aking kalooban. Hayaan mo na, ma, ani ni Ceci. Ang kanyang boses ay puno ng pag-iinarte. Baka naman pagod lang ang katulong natin. Nakalimutan siguro niyang siya ang dapat gumawa ng lahat ng to. Oo nga, ma, dugtong ni Chini. Baka naman gusto niyang kami pa ang maghain sa kanya ng almusal. Ganoon ba, Kaloy? Gusto mong kami pa ang magsilbi sa'yo? Ang kanilang mga salita ay tila sundang na tumatago sa aking puso. Ngunit nanatili akong tahimik. Hindi ko kayang lumaban. Hindi ako pwedeng lumaban. Sige, Kaloy, utos ni Aling Susan. Huwag kang magkunwaring bingi ka. Linisin mo ang buong bahay. Pagkatapos, labahan mo ang mga damit namin. At siguraduhin mong malinis na malinis ang lahat. Kung hindi, alam mo na ang mangyayari sa'yo. Ang kanyang mga mata ay nananakot. Ang kanyang mga salita ay isang babala. Alam ko ang ibig niyang sabihin. Ang bawat palo ng walis, ang bawat kuskus ng labada, ay may kaikibat na takot. Takot sa kanyang kamay, takot sa kanyang dila, takot sa kanyang pagmamalupit. Habang hinahawakan ko ang walis, ang aking mga kamay ay nanginginig. Ang bawat hibla ng walis ay tila nagpapaalala sa akin ng aking kalagayan. Isang katulong, isang alipin, isang pabigat. Kaloy, huwag mong kalimutan ang sahig sa sala. Sigaw ni Ceci mula sa kusina. Ang daming dumi niyan kagabi. Baka gusto mong kami pa ang maglinis niyan. At ang mga pinggan, dugtong ni Chini. Ang dami namin kinain kagabi. Baka gusto mong hayaan na lang namin dyan hanggang bukas. Narinig ko ang kanilang tawanan. Ang kanilang mga tinig ay puno ng panunuya. Napakasarap ng kanilang buhay. Nag-aaral sila sa magandang eskwelahan. Nakakakain ng masarap na pagkain. Nakakasuot ng magagandang damit. Samantalang ako, narito, naglilingkod sa kanila. Habang ang aking mga pangarap ay unti-unting namamatay. Naalala ko ang aking mga magulang. Hindi ko sila tunay na mga magulang. Inampon lang nila ako. Ngunit sila ang nagbigay sa akin ng tunay na pagmamahal. Ang kanilang mga ngiti, ang kanilang mga yakap, ang kanilang mga salita ng pag-asa.
Lahat ng iyon ay isang panaginip na naglaho ng sila'y pumanaw. Bigla akong napatigil, ang walis hawak ko pa rin. Ngunit ang aking isip ay lumilipad na sa nakaraan. Ang aking mga ngiti kumikinang pa rin sa aking alaala. Ang kanilang mga salita umaalingaw-ngaw pa rin sa aking tainga. Kaloy, anak, mag-aral ka ng mabuti ha, ani ni inay. Para sa paglaki mo, maging matagumpay ka. Oo nga anak, dugtong ni itay. Ang edukasyon, ang kayamanang hindi mananakaw sa iyo ng kahit na sino. Ngunit ngayon, saan na ang mga pangarap na yon? Natabunan na ng alikabok, kasama ng aking dignidad. Hindi ako pinag-aral ni Aling Susan. Ginawa niya akong isang katulong, isang utusan na walang karapatan, walang boses, walang kinabukasan. Kaloy, ano ba? Nag-iisip ka na naman ba ng kung ano-ano? O sadyang tinatamad ka lang? Ang tinig ni Aling Susan ay muling pumutol sa aking pagmumuni-muni. Ang kanyang muka na mumula sa galit ay lumapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila apoy at ito ay nagbabanta. Wala po tiya, bulong ko. Naglilinis na po ako. Naglilinis? Nagpapanggap ka lang. Ang bagal-bagal mo. Kung hindi ka ba naman tamad, alam mo Kaloy, kung hindi lang dahil sa akin, baka kung saan ka napulutin ngayon. Wala kang utang na loob, pinapakain kita, pinapatira kita. Tapos ganyan ka pa, walang silbi. Ang kanyang mga salita ay tila latigo na humahampas sa aking kaluluwa. Ang bawat salita ay nagiiwan ng pilat. Ang bawat pilat ay nagpapahirap sa aking paghinga. Magbayad ka sa akin, Kaloy. Patuloy niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagkasuklam. Panghabang buhay kang magiging katulong dito. Ito ang kabayaran mo sa lahat ng ipinagkaloob ko sa'yo. Wala kang karapatan na umangal. Ang kanyang mga salita ay tila isang sumpa. Isang sumpa na magtatali sa akin sa bahay na ito, sa buhay na ito habang buhay. Ang araw ay unti-unting lumilipas, ang bawat minuto ay tila isang oras. Ang bawat oras ay tila isang araw. Ang aking mga kamay namamanhid, ang aking likod kumikirot. Ngunit patuloy pa rin ako. Patuloy sa paglilinis, paglalaba at pagluluto. Lahat ng ito para sa kanila. Para sa mga taong umaalipusta sa akin. Kaloy, pakikuha mo nga ng aking bag sa kwarto. Utos si Ceci habang nagpapaganda sa harap ng salamin. Pupunta kami sa mall ni Chini. Baka gusto mong sumama. Ay, oo nga pala. Hindi ka nga pala pwedeng sumama. Sino maglilinis dito? Ang kanyang ngiti ay mapanukso. Ang kanyang mga mata ay puno ng panunuya. Wala kang silbi, Kaloy. Ani ni Chini habang naglalagay ng lipstick. Kaya wag kang umasa na makakasama ka sa amin. Ikaw, dito ka lang. Diyan ka nabibilang. Ang kanilang mga salita ay tila mga tusok ng karayom. Ang bawat tusok ay nagiiwan ng sakit. Ang bawat sakit ay nagpapahirap sa aking paghinga. Ngunit hindi ako sumagot. Hindi ko kayang sumagot. Ang aking dila ay tila namamanhid. Ang aking mga mata ay tila nanlalabo. Habang naglilinis ako ng banyo, ang aking mga mata ay napadako sa salamin. Ang aking muka, puno ng pagod. Ang aking mga mata ay walang buhay. Ang aking sarili, hindi ko na halos makilala. Sino ba ako? Isang anino na lang ba ako ng dating Kaloy? Ang gabi ay dumating. Ang aking katawan ay halos hindi na makagalaw. Ang aking mga mata, pilit na pinipikit. Ngunit hindi ako pwedeng matulog. Hindi pa tapos ang aking mga gawain. Kaloy, hindi mo pa natapos ang paghuhugas ng pinggan. Ang boses ni Aling Susan, ang kanyang mga mata ay nanlilisik na naman. Pasensya na po tiya, bulong ko. Napagod lang po ako. Napagod? Anong napagod? Ikaw ba ang nagtatrabaho ng gusto? Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Ang mga pinsan mo nagpapahinga na. Ikaw, ganyan ka pa rin? Wala ka talagang silbi. Ang kanyang mga salita ay tila isang suntok sa aking dibdib. Ang bawat salita ay nagpapahirap sa aking paghinga. Ngunit hindi ko na kaya. Ang aking mga mata ay tuluyan ng pumikit. Ang aking katawan bumagsak sa hig. Ang aking pagod tila isang malaking pader na bumagsak sa akin. Narinig ko ang tunog ng aking pagbagsak. Ang aking ulo ay tumama sa sahig. Ngunit hindi ko na naramdaman ang sakit. Ang aking isip
lumilipad sa ibang lugar. Sa lugar kung saan walang Aling Susan, walang Ceci, walang Chini. Sa lugar kung saan ako malaya. Kaloy, Kaloy, gumising ka. Anong ginawa mo? Nagpapanggap ka na naman ba? Narinig ko ang boses ni Aling Susan, ngunit tila malayo na ito. Ang aking paningin, unti-unting nagdilim. Ang aking isip, unti-unting nawala. Nang imulat ko ang aking mga mata, nakita ko ang kisame. Ang aking ulo ay kumikirot. Ang aking katawan ay namamanhid. Ngunit may kakaiba. Hindi ko na narinig ang boses ni Aling Susan. Hindi ko na narinig ang tawanan ni na Ceci at Chini. Kaloy, gumising ka na riyan. Anong ginawa mo? Nagpapanggap ka na naman bang walang malay? Biglang bumalik ang ingay. Ang boses ni Aling Susan matalim pa rin. Ang kanyang muka namumula sa galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Pasensya na po, tiya. Nakatulog lang po ako. Bulong ko. Nakatulog? Nakatulog ka sa gitna ng trabaho? Di ka ba nahiya sa'yo? Dahil sa'yo, hindi ko natapos ang mga trabaho ko. Wala ka talagang silbi. Akma niya akong sasaktan nang biglang may kumatok sa pintuan. Ang tunog ng katok ay umlingaw-ngaw sa buong bahay. Ang mukha ni Aling Susan biglang nagbago. Mula sa galit, naging pagtataka. Sino naman yan? May bisita ba tayo? Bulong niya. Mabilis siyang tumayo at naglakad patungo sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay tila nagtataka. Sino po sila? Tanong ni Aling Susan habang binubuksan ang pintuan. Nakita ko ang isang lalaki na sa edad 40, nakasuot ng mamahaling damit. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mga mata ay matalim. Sa likod niya may dalawang malalaking lalaki, bodyguards, at sa labas ng bahay, nakaparada ang isang magarang sasakyan, isang itim na sedan, kumikinang sa sikat ng araw. Ako si Arnold, ani ng lalaki. Ang kanyang boses ay puno ng otoridad. Nandito ako para kay Kaloy. Ang mukha ni Aling Susan biglang nagbago. Mula sa pagtataka, naging pagkabigla. Kaloy? Bulong niya. Sino po sila? Ako ang kanyang ama. Anong nangyayari dito? Ani ni Arnold. Ang kanyang mga mata ay lumipat sa akin. Ang kanyang tingin matalim. Ang kanyang mga mata ay tila nagtatanong. Wala po, ani ni Aling Susan. Ang kanyang boses ay nanginginig. Sinesermonan ko lang po ang pamangkin ko kasi po, hindi po niya natapos ang kanyang gawain. Tamad po kasi yan. Ang kanyang ngiti ay pilit. Ang kanyang mga mata ay tila nagbabanta. Kaloy, ani ni Arnold. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabahala. Anong nangyayari? Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin. Ang kanyang tingin tila nag-aanyaya sa akin na magsalita. Wala po. Okay lang po ako. Bulong ko. Hindi. Ani ni Arnold. Ang kanyang boses ay matatag. Sabihin mo sa akin ang totoo. Anong nangyayari dito? Ang kanyang mga mata tila nagbibigay sa akin ng lakas ng loob. Ang kanyang tingin ay tila nagsasabing, huwag kang matakot. Nandito na ako. Si Aling Susan po. Bulong ko. Ang aking boses ay nanginginig. Inalipusta niya po ako. Ginagawa niya po akong katulong at alipin. Hindi niya po ako pinag-aaral. Ang aking mga salita tila isang baha na umapaw. Ang lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng pigati ay lumabas sa aking bibig. Sinasaktan niya po ako. Patuloy ko. Ang aking mga mata ay puno ng luha. Kapag hindi ko po natapos ang mga gawain, sinasabi niya po na panghabang buhay ako magiging katulong dito para daw po makabayad sa pagpapalamon niya sa akin. Ang aking mga luha umagos na sa aking pisngi. Ang aking katawan ay nanginginig. Ang aking puso ay kumikirot. Ang mukha ni Aling Susan ay namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang bibig ay nakanganga. Kaloy, totoo ba yan? Ang kanyang boses ay puno ng pagkabahala. Ani ni Arnold. Tumango ako. Ang aking mga luha ay patuloy pa rin sa pag-agos. Hindi po totoo yan. Ani ni Aling Susan, ang kanyang boses ay nanginginig. Nagsisinungaling lang po siya. Nag-iinarte lang po yan. Kasi po tamad po yan. Ayaw po niyang magtrabaho. Huwag kang magsinungaling, Susan. Ani ni Arnold, ang kanyang boses ay puno ng galit.
Alam ko ang lahat. Matagal na kitang pinagmamasdan. Ang mukha ni Aling Susan ay biglang nagbago. Mula sa pagtataka, naging pagkatakot. Anong ibig niyong sabihin? Bulong niya. Ako si Arnold. Ang kanyang boses ay puno ng otoridad. Ang tunay na ama ni Kaloy. Ang kanyang mga salita ay tila isang kidlat na tumama sa akin. Ang aking mga mata ay nanlaki. Ang aking bibigay na kanga. Ama? Bulong ko. May ama ako? Oo, anak. Ani ni Arnold. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ako ang iyong ama. Mahirap lang ako noon, kaya ipinaampon kita. Ngunit ngayon, bilyonaryo na ako. Bumalik ako para kunin ka. Ang kanyang mga salita ay tila isang panaginip. Isang panaginip na hindi ko inaasahan na magiging totoo. Ang mukha ni Aling Susan ay namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Bilyonaryo? Bulong niya. Si Kaloy? Anak ng bilyonaryo? Ang kanyang mga mata ay tila nag-iiba. Mula sa pagkasuklam, naging pagmamahal. Mula sa galit, naging pagkabahala. Kaloy, anak. Ani ni Aling Susan. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Bakit hindi mo naman sinabi sa akin? Kung alam ko lang, hindi ko sana ginawa sa iyan. Pasensya na anak ha, patawarin mo ako. Ang kanyang mga salita ay tila isang biro na hindi nakakatawa. Huwag kang magkunwari, Susan. Ani ni Arnold, ang kanyang boses ay matatag. Alam ko ang lahat ng ginagawa mo sa anak ko. Hindi mo siya pinag-aral, ginawa mo siyang katulong. Inalipusta mo siya, hindi mo siya minahal. Ang kanyang mga salita ay tila isang suntok sa dibdib ni Aling Susan. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Kaloy, ani ni Aling Susan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Patawarin mo ako. Nagsisisi ako. Hindi ko na uulitin. Ang kanyang mga salita ay tila isang pagmamakaawa. Isang pagmamakaawa na hindi ko kayang pakinggan. Huli na, Susan. Kukunin ko ng anak ko at hindi na siya babalik dito. Ang kanyang mga salita ay tila isang desisyon na hindi magbabago. Anak, huwag kang umalis. Patawarin mo ako, magbabago ako. Ngunit hindi ko na siya pinansin. Ang aking mga mata nakatingin na kay Arnold. Ang aking puso ay puno ng pag-asa. Tara na anak, umalis na tayo dito. Sabi ni Arnold, ang kanyang mga kamay ay inabot sa akin. Inabot ko ang kanyang kamay. Ang kanyang kamay ay mainit. Ang kanyang kamay ay puno ng pagmamahal. Hindi na po ako babalik dito. Bulong ko. Ang aking mga salita ay puno ng determinasyon. Ang aking mga mata ay puno ng pag-asa. Lumabas kami ng bahay. Ang aking mga mata nakatingin sa magarang sasakyan. Ang aking puso ay puno ng tuwa. Kaloy anak, huwag ka nang umalis. Patawarin mo ako. Sabi ni Aling Susan, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngunit hindi ko na siya pinansin. Ang aking mga mata nakatingin na sa aking ama. Ang aking puso ay puno ng pag-asa. Sumakay kami sa sasakyan. Ang aking mga mata ay nakatingin sa labas. Ang aking puso ay puno ng tuwa. Salamat po, ama. Bulong ko. Salamat po sa pagkuha sa akin. Walang anuman anak. Sabi ni Arnold. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Mula ngayon, hindi ka na maghihirap. Matutupad na ang lahat ng pangarap mo. Ang kanyang mga salita ay tila isang panaginip. Isang panaginip na hindi ko inaasahan na magiging totoo. Ang sasakyan ay umandar na. Ang bahay ni Aling Susan ay unti-unting lumayo. Ang puso ko ay puno ng tuwa. Simula noon, nagbago ang aking buhay. Hindi na ako isang katulong. Hindi na ako isang alipin. Isa na akong anak. Isang anak na minamahal. Pinag-aral ako ni ama sa magandang eskwelahan. Natupad ang aking pangarap na makapag-aral. Ngayon, nararanasan ko na ang ginhawa ng buhay. Ang bawat araw ay puno ng pag-asa. Ang bawat gabi ay puno ng kapayapaan. Narinig ko ang balita. Simula nang mawala ako sa bahay ni Aling Susan, siya na ang gumagawa ng lahat ng gawain. Ang aking mga pinsan, sina Ceci at Chini, ay nagrereklamo na. Wala na silang katulong. Wala na silang utusan. Kung itinuring lang sana ako ni Aling Susan ng maayos, baka sakaling bigyan ko pa siya ng magandang buhay. Ngunit hindi.
Pinili niya ang pagmamalupit. Pinili niyang mang-alipusta. At ngayon, siya ang nagdurusa. Ang buhay ay tila isang gulong. Minsan nasa ibabaw ka. Minsan nasa ilalim. Ang mahalaga ay kung paano mo hinaharap ang bawat hamon. At ako, hinarap ko ang lahat ng hamon. At ngayon, ako ang nanalo. Ang araw ay sumisikat na. Ang dilim ng aking buhay ay naglaho na. Ang aking puso, puno ng pag-asa. Ang aking mga mata ay puno ng tuwa. Ngayon, malaya na ako. Malaya na sa lahat ng sakit. Malaya na sa lahat ng galit. Malaya na sa lahat ng pighati. At ngayon, handa na akong harapin ang kinabukasan. Isang kinabukasan na puno ng pag-asa at puno ng pagmamahal at puno ng tagumpay. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking story at sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.